Muna bago tayo mag-worship, no? Kasi wala tayong music ngayon. Wala tayong music, kaya kapera tayong lahat. Wow. Sige. Katulad sinabi ko kanina, I forgot to ask you kung ano yung mga gifts ninyo in the Holy Spirit. So, i-recap lang natin. Ano yung unang gifts? Yung category 2, 3, di ba? Ano yung unang gifts? Category 1? Hindi po. Category 1 muna. Teaching gifts. Ano po yung nasa teaching gifts? Power ano? Power to know. Yan. Nakakalimutan na. So, talagang may tayo mga bata pa tayo talaga. Wisdom? Yung susunod na gifts? Sign gifts. Ano pa yung mga nasa sign gifts? Faith. Healing. Miracle. Ulitin natin. Okay, from the top. Teaching gifts. Ano yung nasa teaching gifts? Wisdom. Dapat tatandaan natin yan, no? Kasi yan ang gifts ng Holy Spirit sa atin, eh. Okay, pangalawa. Sign gifts. Ano po yun? Ayun, magaling. Gumagaling na talaga. Yung pangatlo po, Revelation gifts. Power to know. Power to do. Tatandaan nyo yung gagawin. Ginagawa kasi yung prophecy, ginagawa yung tongues, at saka yung interpretation ng tongues. Ginagawa po yan. Hindi po yan katulad ng sign gifts na nasa puso mo at nasa isip mo. No, yung sign gifts. No? Ganun din yung nasa power to know, nasa utak lahat. At nasa inspiration ni Lord. Yun po. So, sino sa inyo ang may wisdom? Sa palagay niyo kung anong meron kayo? Wisdom? Knowledge? Yung mga nag-aral, no? O actually, sasabihin ko mamaya dun sa mga kasama ko, hindi niyo pwedeng logohin itong mga nandito. Kasi mga mas marunong sa atin ito, no? Mas nauna sa atin yan sa renewal. At ang dami na nilang mga seminars and formation program na nakinan. So, knowledge po yan. And then, third is discernment. Yan. Paglilini. Alam niyo yung discernment is a 2 days seminar. Alam niyo po ba yun? May mga moments of discernment, may mga characteristics of discernment. Diyan po tinuturo yan. Kasi kung meron po kayo libro ni Father Thomas Green, yung Wheat Among the Winds. Yan po isa sa mga discernment in action ni Father Thomas Green. At ito rin tinuturo yung 30 days Ignatian retreat ng mga pare. Nakabase din po doon. Okay? So para alam nyo lang, para may alam lang kayo na bakit yung mga Jesuit ang tagal. Kahit po ngayon sa mga pare natin sa diocese, nagkakaroon sila ng 30 days retreat. Bago sila ihanda sa pagiging deacon, bago maging pare. Kasi nung araw hindi uso yun, eh. No? Basta magaling ka, pare ka na. No? Basta wala kang asawa, pare ka na. Ganun na po yun, eh. Mga araw, eh. No? Kaya pagdating ng oras, nagkakamali talaga ang discernment. So, kinakailangan talagang mag-discern ng tao kung para saan talaga siya. Kay Lord, sa mundo, o sa impyerno. Malaman din natin yan. So, yun po yung tatlo. Ano yung una? Wisdom. Knowledge. Yung susunod, sign gifts. Importante rin to. Ano yung una? Faith. Yan. Faith. Kailangan may faith tayo lagi, no? Kaya sabi ko nga kanina, kahit anong mangyari, kahit walang music, the show must go on because it's for the Lord, not for anybody else. Amen? Yeah. So, faith. Yan ang faith natin. Susunod. Healing. Kagabi, nag-workshop tayo. And I hope in the near future, no? Gagaling na kayo.
Hindi lang gagaling na kayo sa inyong mga karamdaman. Marami kasing bagay yung healing na kailangan natin eh. Healing of family tree, healing of spiritual healing, no? Physical healing. Marami po yan. No? May mga charts po tayo dyan pagka puro tayo yan. Dapat alam natin yan. And then, yung susunod ay miracle. Itong mahirap si miracle eh. Hindi mo alam kung kailan darating. Kasi si Lord lang ang magbibigay niya sa akin na yung miracle. Yung EDSA Revolution, miracle sa Pilipinas yan. No? Yung kay Marcos, ulit. Ba't parang kayo natawa kayo? Okay, so, ang dami po na. Susunod, ano yung susunod na gifts? Revelation. Yung buong pong revelation gifts ay ginagamit sa prayer meeting. And during healing session. Kahit na nasa hospital ka to, katulad po nung kinuwento ko na aksidente, ay ganun po. Pwede kayo mag-thanks. Kahit na basta alam lang ng tao na kayo po ay isang charismatic, na kayo religious. Yan. Kaya dapat, bago kayo pumunta dun sa may healing, sabihin sa kanila, baka may marinig kayo. Ano lang po kayo, kalma lang. Makakala nyo, nag-aaway kami. Yun. Kaya dapat po alam natin. Okay? So this time, ang ituturo ko ngayong gabi is all about exhortation. Marami kayong malalaman ngayong gabi. No? But this time, we will open the eyes. No? Open the eyes. Okay? Saan na ba yung open the eyes natin? Ito pala. Inom ko pala. No? Inom ko yan. Open the eyes. Alam niyo po ito? Sige, alam natin lahat pala eh. Sige, can we all stand? Hindi na po ako mag-exhort kasi magtuturo ako ng exhortation para gusto ko lang malaman ninyo na sige, kwento na lang ako. Noong po ako'y nasa youth ministry, alam niyo po, nung ako'y nag-organize ng youth ministry sa Archdiocese sa Manila, ay pinatakan namin yung ministry, yung tawag namin ang Young Ambassadors for Christ Ministry, ng charismatic people. At doon po, iba-ibang sector at iba-ibang lugar sa Metro Manila ay may representative ng youth. Mga gaya ni Sister Youth. Yan, ano. Hindi po si. Tapos po, alam niyo po doon, meron kaming kasamang taga-Assumption, tapos yung isa naman nag-aaral sa Mapua. Ito pong taga-Mapua, nagka-trust dun sa isang taga-Assumption. Kaya rin po naman ang Assumptionista sa Manila, spoken dollar. Alam niyo ba yung spoken dollar? Nakaka-nosebleed pagka nagsasalita. So, ito namang isang tong taga-Mapua, Visayan accent. So, nagka-class, at the same time, niligawan. Kaya lang itong babae, alam niyo naman, pagka medyo sosyal, hindi papatol sa mga katulad namin, no? Mga pangkaraniwang manggagawa na. So, ang nangyari, talagang pinipilit ng lalaki na magustuhan siya ng babae. Tapos minsan, tinanong ko yung babae, bakit kayo kay Joel? Ang pangalan ko ng girl ay Tisa. Ang pangalan ng lalaki ay Joel. Patayin mo ka, Joel. Yung hindi kami match, brother. Kahit anong tingnan ko, kahit anong pihit ko, hindi kami match. Ganun ba? Kaya ito, match pa kayo. Binagpinag ko sa iyo. At, no times, siguro na isang buwan, biglang nakulat ako dahil lumapit sa akin ng brother. Brad! Oh, ano na nga? Nanalo ka sa lota? Hindi, sinagot ako ni Pisa. Ano pong lesson yun? Lahat tayo hindi tayo mas kayo. Si Lord, lapis na lapis natin. Pero tayo minsan maayo tayo. Pero tayo na. Pero, magsagaan ang Panginoon. Sa katsagaan ng Panginoon, nandito kayo.
nagsisilbi, nagpupuri, nagpapasalamat sa akin. Kasi yun nga po yung tanong, mas pa kami yan. Mabalik si Lord sa bahay. Tratado ko, nakabuhi ko. Kriminal ako, pumakapay ako ng lamok, ang bibis. Hindi pumakapay ng kanya. Yun po, dahil sa natin. Kaya dapat natin buksan ang ating mga mata. Because the Lord is waiting for us. Amen? Amen. Can we all open the eyes of my heart, Lord. Okay? Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Sing holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see your word. Give us your word. We're waiting to receive you. Give us your word. Thank you, Lord Jesus.
for the peace, for the silence. We know, Lord, that you are moving to our hearts. We know, Lord, that we are tired for the day, and you keep us going. Give us strength, the power that you, the power that you, the energy. And Lord, we thank you. Glorify your name. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Oh, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Let's sing hallelujah. 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 I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Let's praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah.
Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pagpapagalan natin ang ating bagong Alright. Sige, muna tayo. Alam ko ang iba sa inyo medyo pagod, sa trabaho, o malayo yung pinanggalingan, traffic. But I have a word of consolation. Tonight, God called you to be here. Because God knows that something will happen to you. Amen. I don't know that. Kung ano mangyayari sa inyo, yung gabi. But I tell you, God will bless you. Amen. Amen? Amen. So tonight, ito po yung ating topic ngayon. Ha? Yan, pag-discuss nga. Yan. Yan. Okay? Yan ang ating topic. Exhortation. Ano ba yung exhortation? Hindi po ito yung hindi yung exorcism. Exorcisation. Hindi po yun. Exhortation. Ano ba yung exhortation? A language intended to incite and encourage. Emphatically urging sa ano ba ito? Urging o urging? Pinulpul po ako eh. Pasensya na kayo dahil sa niya. Sa meron pong hindi lang ako medyo may difference dahil sa stroke. Urging someone to do something. Pangatlo, have the sense of pushing forward or persuading someone to do something. Just like I did. No? In-exhort ko kayo about Joel and Isa. Sinabi ko yung, ano yung one big message to sa exhortation? Nakuha ninyo? Yung one big message is we are no much. We are not much with the Lord. But the Lord is still keep coming for us. No? So, kahit na hindi tayo much kay Lord, si Lord gusto niya much tayo sa Kanya. Kaya kahit anong pilit natin layo sa Kanya, pilit pa rin siya lumalapit. Katulad ng ginawa ni Joel. Katulad ng ginawa ni Joel kay Lisa na kinuwento ko kanina. Hindi yung prophet yung aking yung araw. Okay, so sa ba makikita to? Hebrew 3 verse 13. Alam niyo ba yung mga paboritong book ng mga lalaki sa Bible? Yan po. Hi, bro. Now you know. Okay, basahin natin. Malakas But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. So, mahalaga talaga ang exhortation. Okay? Sa atin, sa worship, kailangan natin ng exhortation. Kasi ang iba sa atin pagod. Kasi yung iba pagod pag sinabi, tayo na naman, tayo na, worship tayo agad. Hindi pwede. Kailangan medyo pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. No? Kalma. Exhort. It's a sort of to relax you before the worship, to prepare you to the presence of the Lord in His throne room. No? Yun po yung sa exhortation natin sa prayer meeting. Hindi lamang po yung worship leader ang gumagamit nito, pero yung speaker din. No? Just like what I did. Kung sa kwento lang po, marami akong pwedeng kwento sa inyo na nakakabit sa isang one big message. No? One big message. Kaya lang, baka puro kwento na lang maalala ninyo, no? O ma-memorize ninyo.
Baka puro na lang kwento. No? Kaya, yan po. Ang tandaan natin, but exhort one another every day, as long as it called today. Okay? That none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Okay? Ano ibig sabihin niyan? It is a gift. Meron po rin ang sa ilalim po. Yeah. It is a gift of exceptional encouragement. Exceptional. Ibig sabihin, special. No? Or extraordinary. No? Na encouragement. No? Kaya importante sa prayer meeting, bago kayo uwi, may one big message. Yun yung exhortation sa atin lagi during the after prayer meeting. May uwi tayo. No? Kaya lagi ko sinasabi to, kasi yung iba walang naiuwi pagkatapos ng prayer meeting. Walang tumimo sa kanya. No? Kaya dapat mahalaga yung one big message na ibibigay natin, especially sa worship leader and the speakers. No? Kaya dalawa po ito. Dalawa yung sinasabi ko rito, hindi lamang worship leader, kundi pati speaker. Paano ang tao na matututo kung hindi natin na-exhort o hindi natin na-encourage na gawin yung dapat natin ipagawa. Yun po yun. Amen? Amen. Amen ulit, pagkababae. Okay, ito na po, susunod. How do we exhort people to worship God? Isa-isa na natin. Ito po yung mga gagawin dapat natin. No? To exhort people to worship God. Una, ability. Ano nangyari dyan? Naging Arabic. Arabic. Baka sa computer yun. Ability to prepare the people in our community to encounter God. Yan po. Yan po ang ibig sabihin ng exhortation. Ang exhorting people ay to prepare. Piniprepare kayo bago sa community to encounter God. Ako. Second, nire-reminding kayo of who God is. Katulad kanina po, ininay ko yung bigla, hindi na mo sana ako magbibigay ng exhortation, pero sabi ko nga sa inyo, sa dami ng kwento na pumapasok sa isip ko, pwede ko ikwento lahat. Katulad kagabi, pinawente din ako yung sa CR, no? Pagdating ko na CR, dalawang pinto na doon, tapos isa lang ito. Sabi ko, unfair. Dalawa na yung mali, tapos isa yung mali. Yun. Hindi natawa. Hindi kayo natawa, no? Okay? Third, remind them of the wonderful works of God in our lives. Okay? And then, the last is lead them to focus on God and not to self. Yeah. Gusto ko i-focus ko inyo kay Lord. Di ba kanina sinabi ko, one big message, hindi tayo match kay Lord. Pero si Lord, nagpupumilit maging match sa atin. Maging match sa atin. So, importante po yan. Okay? Ako po, di ba? O baka inatong tayo. Gusto nyo tumayo muna mag-express? O, hindi naman. Kasi kanina, alam nyo, napansin ko kanina, nung tayo kumakanta sa worship, parang ang bagal ng worship natin, sabi ko, mukhang makapagod ang mga tao. Alam ko naman po, kasi unang-una, mainit kanina. Mainit kanina. Mas mainit ka nung isang araw kasi, nung Monday, until yesterday, hindi naman masyadong mainit. Pero kanina, nung lumabas ako, namasal po kasi alam niya na ngayon lang nakapasyal ng buong dyan Iloilo City. Kaya sa SS Delgado, sa Marymart, napunta ako sa aming store, sa bookstore, sa St. Paul. Yan. Tapos pupunta sana ako ng Pavia, kaya lang medyo malayo daw. Sabi, malayo na ako. Mainit, sabi ko, naiinitan ako. So yun, tapos bumalik na lang ako.
Sabi ko, mag-aaral na lang ako ulit at mag-contemplate ako kung anong kailangan ko sabihin sa inyo sa ngayong gabi. So, ang susunod ay, sige na po, ang susunod ay tools for exhortation. Ang pangalit ng ating ano. Ano nangyari? Okay. Tools for exhortation. One. Susunod. One muna. Tools. One. Number one. Tools for exhortation. Scripture. Ano ba nangyari? Pwede ayusin ko muna. Pakiayos din muna, please. Ipin niya lang lahat tapos. Area na lang siguro para. Alam niyo po, kung hindi na marunong ako sa mga computer. Kasi kung hindi ko nagawa ito in one day. Yan na, ganyan na. Isa-isa yun. Oh my gosh. O paano ba ang scripture? Mamaya tuturo ko sa inyo. Second is personal stories. Yan yung mga tools for exhortation, scripture, personal stories, inspirational resources, yung mga binabasa natin, o kaya yung mga devotional. Ang isa sa mga masarap basahin sa devotional, yung straight from the heart. No? May prayer ka na, pwede yung pang gamitin sa exhortation. O sometimes sa magazine, i-read man, no? O kaya bidake, companion, no? O kaya living word, no? 365 days. Yan yung mga masarap basahin na may mga reflections na magagamit natin sa exhortation. No? Internet. No? Internet. Maganda rin, no? Nakikita niyo yung mga inspirational word, no? Bakit ka tamad? Kasi hindi ako masipag. Pero ako naman ba? Okay? Okay. So, okay? So, ilan na yung sinabi ko? Scripture, personal stories, and ano pa? Inspirational resources. Okay. Una, scripture. Scripture muna tayo. Ano yung description ng scripture? Passages. Pag sinabi mo yung scripture, ano ba yung scripture? Word of God. Okay. Kala ko word of mouth. Word of God. Scriptural passages. No? Ako po sa exhortation, hindi ako masyadong gumagamit ng scripture. But sometimes, pagka-related sa gospel, pwede gumamit. Pwede mong gamitin. Especially kung for the days, para dito yan. Okay? Scripture passage. Yan. O kaya, fruit of your meditation. Or, siguro iba sa inyo nagbabasa ng Bible at nag-i-study. Nakatapos na ba kayo ng Bible study? Hindi ba Bible study ba kayo? Di na, no? Ako po kasi, I have finished the Gospel of Matthew, the Psalm, and the History of Salvation. Yung online po, yung tawag namin ay BTS. Alam niyo yung BTS? Yung, hindi po yung South Korean group yung Bible Timeline Study. Yung during pandemic po, nag-attend po ako noon. Kasi online, so wala ka namang gagawin. No? Tapos, kayo, marami kayo. We are 46 in that batch. Nag-aral kami from Moses to Revelation. Ilang weeks? Ask me, how many? 40 weeks. Pero once in a week lang. Akala nyo naman. 3 hours once in a week.
ang natoka po sa amin ng Wednesday. So, every Wednesday, pinadala kami ng libro, ng Bible study workbook. And at the same time, yung aming Zoom, nakasum po kami during pandemics. No? At after ng 40 weeks, may sumunod Gospel of Matthew. Yung sunod-sunod na po yun. Kaya, ang dami po namin natutunan sa Bible. Importante rin na meron tayo nun. Okay? Meditation, study. Personalize. Kung magbibigay ka na exhortation, personalize. That's what I did kanina. Personalize. No? Ako mismo naka-experience. That's what we call personalize. And then application to the brothers and sisters. Ano na nangyari? Hindi na lang makukuha yung kailangan talaga. Can we close our eyes, please? And let's touch our right hand to the Lord of Jesus. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Okay? Yeah. The same time, kung personalize yan, dapat applicable sa ating brothers and sisters. Katulad na sinabi ko sa inyo, wala kasi ang kinakwento yung tungkol dun nung nakaraang pang noong unang panahon, no? Hindi na applicable yun ngayon, no? Dapat yung medyo hindi naman present, kundi kahit naman pase, basta related, no? Related. Yan. Application to the brothers and sisters. And also, highlight who God is in that exhortation. And what He did for us, no? And what He did for us. Highlight who God is and what He did for us. Then go ask the people to stand up and worship the Lord. Ganun lang po kadali yun. No? Hindi po kadali. Kasi magkakaroon kayo ng worship mamaya. Kaya hindi madali. So, personal stories. Personal story naman tayo. Your story or other person's story. Katulad ng sinabi ko kahapon. Di ba nag-ano ako kasi ipalabiro ako po. Katulad ng nangyari sa robot. No? Story ng robot na nananampal na sinungaling. Ganun po. Diba? So, yun. Also, if other people's stories, i-personalize nyo rin. Na dapat na sasabihin ninyo na hindi ito galing sa akin, pero narinig ko lang to. Yan, ito ko kwento ko lang sa inyo. Okay? Okay? Ano na okay na? Pangilan na po ako. Pang-apat na. Okay? Kung sakasakaling inspirational po siya, dapat sabihin nyo kung sino ang sources, kung saan galing. O, pag nag-exhort kayo. And then share the resources to others. I-share nyo. Katulad ng ginawa ko po, bago ko kinuwento sa inyo yung mga kinuwento ko ngayon, kinuwento ko na kay Nonoy. Para malaman ko kung ano reaction niya. It's good also na small group, kung kayo magbibigay ng exhortation, para malaman niyo yung reaction. Para pagdating na doon sa pag-lead ng worship o pag-bigay ng talk, alam niyo na kung ano magiging reaction ng mga tao. Okay? Para malaman niyo rin kung effective yung magiging exhortation niyo. Kung nakaka-relax o nakaka-encourage, yun
po ang ibig sabihin. Nakukuha niyo po ba o pagod talaga tayo lahat? Parang ako yata pagod eh. Okay, tapos after that, pag sinabi niya na yung resources, i-highlight niya ulit kung sino si God and what He did for us to lead the brothers and sisters in our worship. Okay, practical tips. Mamaya, babalikan natin yung mga naiwan natin PowerPoint. Practical tips. Do it in 3 to 5 minutes. Katulad po nung ginawa ko kanina, kaya ako sinasabi sa inyo, kasi ginagawa ko na, bibigyan ko ng sample kayo. No? 3 to 5 minutes, kahit wala na 3 minutes yung aking ginawa kanina, exhortation about Joel yung isa, di ba? Yun, ganun lang po. Kasi pag lumagpas tayo doon, may magiging talk na yung inyong exhortation. Hindi na siya kwento, nobela na. So, importante na do it in 3 to 5 minutes lang. O kaya kahit nag-share kayo ng resources o nag-share kayo, huwag niyong pahabain. Huwag niyo nang i-detalye kung saan galing, no? Kung naglakad ng palugod. Hindi naman na kailangan yun. Ang importante, ma-highlight kung sino si Lord at kung anong ginawa niya sa atin. Okay? Practical tips po yan. Then second, personalize, not memorize. Huwag nating memorize lahat. Kasi ang iba, dahil nga hindi niya kabisado yung exhortation niya, pinabasa na lang. Nawawala po yung essence. Nawawala yung essence. Dapat i-personalize niya. Ano ba tawag nun? Pagka internalize. Na kahit hindi yung buong istorya sinasabi nyo, naiintindihan sa akin. Okay? Speak with conviction. Kinakailangan may confidence tayo. Confidence in God. Speak with conviction. Sige po, sulat lang tayo. Iiwan ko naman po ito just in case para gusto nyo kunin, ma-practice kayo ng gusto. Iiwan ko po yung PowerPoint para meron kayo mga tools and practical tips. And then, look to the brothers and sisters in the eye. Contact. Eye contact. Eye contact pag nagbibigay tayo ng exhortation. Especially during speaking engagement. Eye contact dapat. Hindi naman parate. Pero minsan kasi mas maganda kung nakatingin ka doon sa dulo kasi ang tingin ng tao sa iyo, lalo na kung nakaupo, tapos nakatayo ako, kahit nakatingin ako sa dulo, parang feeling nyo kayo ang tingin na. Di po ba? Okay. So, ganun po. Kaya tapos umiikot ang mata. No? So, akala nyo nga sa inyo nakatingin, pero ako doon nakatingin lang sa dulo ng wall. Okay? Look to the brothers and sisters in the eye. Eye contact. Okay, practical application. Napakadali na po eh. So, ano yung sinabi kong mga tools for exhortation? Scripture, personal stories, choose from these three. Hindi yung lahat kukunin ninyo. Ito ang exhortation ko sa scripture. Ito naman po yung personal stories ko. Ito naman po yung nalaman ko. No? Yung pinagalingan. Hindi po, isa lang. Kung kayo'y mag-exhort, dapat in John 3:16 said, for God so loved the world, He gave so this. Hindi man importante na buuin niyo yung verse. Ang mahalaga lang kung saan galing, anong pagagalingan ng inyong exhortation. Okay? O, ganda na, kumanda na. Choose from among the peoples. Tayo yan. Sige mo. Sige, ulitin natin kasi nyo, kaya na. Tinanong muna tayo. Personalize it. Then, application to the brothers and sisters. Highlight. Yan ang importante. Highlight who God is and what He did for us. And then, ask the people to stand up and worship.
and lead them to the worship. Or, maybe, pag kakanta, patayuin nyo na kagad. Para hindi masira yung momentum. Especially the nag-lead ng worship and also the music ministry. Dapat may blending yan. Nag-blend ng music at ang worship leader. Mapansin nyo, kumanta po ako. Hindi ako yung basta. Dapat ang worship leader, alam din niya yung kakantahin. Alam din niya yung kakantahin. Kagabi nakinig ako dyan. Ano pong tawag mo sa grupo niya? Susugma. Although may mga sintonado sila, pero mapapansin niyo yung singer nila, kumakanta. Kasi kay Lord, hindi importante kung sintonado ka o ano. Ang importante, inspired ka to sing. Kaya importante na yung worship leader natin o yung speaker natin nagpa-practice din during worship. Okay? Amen? Amen. So ngayon, pupunta na tayo. Practical tips kaya ulit. Do it in 3 to 5 minutes. More than that is a talk already. Sige, susunod. Personalize, not memorize. No? I-personalize nyo. Huwag nyo masyadong memorize. Kasi ang tendency, pag nag-memorize ka, pero ka papel. No? Kasi 3 to 5 minutes, baka mga 100 words lang yun, okay na eh. Basta may ma-recall lang kayong kwento na i-highlight natin si God at kung ano ginagawa ni Lord sa atin bago tayo mag-worship. Yun ang importante. Yung maging relax ang mga tao bago mag-worship. Yung relaxing atmosphere. Speak with conviction. Confidence in God. Okay lang. Ayan. Sige. Look to the brothers and sisters in the eye. Okay? Sunod. Practical applications. Choose from among the 3 tools of exhorting brothers and sisters to worship. Okay, ito na tayo. 10 minutes lang gagamitin natin ngayong gabi, no? 10 minutes. Katulad ng ginawa natin kagabi, tingnan niyo yung mga nasa tabi niyo. Sino may kagrupo niyo kagabi? Sino yung wala kagabi? Hindi makikipag-group na lang kayo. Okay? So, 10 minutes, ganito po gagawin natin. Sige. Ate. Susunod. Ay, teka. Okay? Gagawa muna kayo in 10 minutes, gagawa kayo na sarili, pero nakagrupo na kayo. Pero tahimik muna. Please, huwag masyadong maingay. Kasi baka masira yung exhortation ng kapatid mo. Kasi gumagawa pa lang siya. Please, walang kopyahan. Kanya-kanya po tayo. Okay? Tapos, after 10 minutes, yan, magsishare na tayo. Ano yan? Share your exhortation in a small group. Huwag po kayo matakot. Ha? Para lang meron tayong experience ngayong gabi kung paano pagawa. Hindi po kayo wala pong negative. Walang tama at wala rin mali. Neutral lang tayo, no? So, para meron kayong magawa ngayong gabi. Kasama po ito sa sinasabi ko kanina, study. Okay, pagkatapos niyan, mag-i-evaluate kayo. Yan, evaluate na. Magsishare na sa small group, ano? So, parang ibig sabihin magsishare, magsasalita na kayo sa grupo. And then, i-evaluate kayo ng grupo kung ano yung nakita nila maganda sa inyo. Okay? Okay ba yun? Doon medyo maingay kasi kaya lalayo-layo tayo ng konti kasi 4 na grupo lang tayo. Medyo layo-layo magkakalayo tayo ng konti. No? Okay? So yung mga walang notebook, mag-memorize na lang kayo. pero okay lang po. At least kung meron na kayo, sanay na kayo, kung may kukwento kayo, okay lang. Sige, okay ba yun? Mas marami po rito ang workshop kaysa sa mga kids. No? Kaya ito po ang gagawin natin ngayon. O yung dating grupo, tapos si Nenda at saka si Brad ay sasama kung saan may grupo. Okay? Go! Ang dating group.
Yung mga gagamit lang po ng scripture. About instruments. Doctor's instrument. Ang sabi ng doktor, where are my instruments? Ano sabi ko? We are the instrument of God. That's one big message. So yan ang tatandaan natin sa exhortation. Before we ask the people to stand up, one big message is the end. Okay? So ngayon, babalikan natin yung grupo natin. Sasabihin lang natin yung one big message, pero mahaba. Isa lang. Kunyari, about instrument. Pagkatapos na sinabi ko gabi. It's about God instrument. Yun ang big message. So, importante po yun. Yun ang nakaka-stuck sa tao para mag-worship sa kay Lord. Di ba? Yan po, di ba? Di ba, ang gabi sabi ko, where are my instruments? Tayo may instrumento. Pero nasaan tayo? Tinawag tayo ngayon ng Panginoon para mag-instrumento niya. Let's all stand up and let's worship the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil tinawag tayo maging instrumento niya. Di ba? So anong feeling mo pagka ganun yung worship leader? Di ba nakakaingahan yung mga worship? We're convinced that we should worship the Lord. No? So ngayon, babalik tayo sa grupo. Yung kinuwento natin kanina, meron pa pa akong isang observation. When you exhort, huwag tayong mag-close ng eyes. Kaya ang eye contact no? Dapat parati tayo naka-eye contact sa grupo natin. Isa-isahin natin yung mga bata nila. No? Okay? Also, pangatlo, hindi tayo nagsishare sa grupo nagbibigay tayo ng exhortation. Huwag natin sabihin na, katulad na sinabi ni sister, yan ganyan. Hindi, sarili dapat natin ang ibenta natin doon. Nasa grupo natin dito. Kasi ang ibibenta natin si Lord. Dapat ibibenta natin si Lord. Hindi tayo. Pero nagkukwento tayo na ginagamit tayong instrumento ni Lord, dapat ibigay natin ng ano yung sinasabi dito? Ano sinasabi? Focus on God is. No? On who God is. And highlight God's characteristics. No? Pinahal tayo ng Diyos. Kahit no-match tayo sa Kanya. Kahit alam natin na hindi tayo match sa Kanya, layo tayo ng layo sa Kanya, pero ang Panginoon lumalapit sa atin. Gusto niya maging kamatch tayo. Gano'n. Di ba? Amen? Amen. Sige, balik tayo ngayon. Sabihin mo lang yung, kanina, nag-share ka, nagbigay ka ng exhortation. Ano yung big message na yun? Okay? Tapos isi-share natin ngayon. Pero sa praso lang ito baka umabot tayo ulit ng 30 minutes, ano? Kasi iba, ginawa ng sharing, no? Hindi sharing, At hindi mo rin hindi mo rin, katulad ng huwag mo rin compare ito sa sharing ng katabi mo. Huwag mo i-compare, ikaw ang nagbebenta kay Lord. No? Amen? Kaya na tayo worship ko dahil binibenta natin si Lord sa tao. Serve the Lord. Okay? Okay. Tapos mamaya, yung leader nyo, pipili ng dalawa na mag-perform dito ng kanyang exhortation. Yung leader nyo mamimili. Okay? Okay. One big message muna. Tingnan natin kung ano mas big. Leader, sulat niyo yung one big message mo kanila exhortation. Kumatok sa pinto ng, excuse me, may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto sa rectory office. Binuksan yung father dito. Nakita niya, may hawak na itak yung tao. At tuwa. Oh, ano nangyari? Wag. Sabi hindi mo kayo sasaktan. Oh, bakit ka? Patubon ka. Father, patawarin niyo ako, nakapatayan. Oo, ba't ka naman? Sino pinatay mo? Sabi ba mo? Ay, ba't ano ba nangyari sa inyo dalawa? Kasi po, pinipilit niya ako. Napipilit niya. Nainis na ako, pinagawa ko. Sabi niya, bakit mo pinagawa? Kasi sabi niya, kung may Diyos ako, sabi ko, wala akong Diyos.
Sabi na, isa po sabi niya, may Diyos. Ako sabi ko, wala. Hanggang sa nabwisit na po ako, pinatay ko siya. Kayo, Father, naniniwala kayo na may Diyos? Sabi ng pare, dati. Ano ang big message? Even in the midst of dying, tatapuin ka sa Lord. Let's worship the Lord. Patunayan natin kay Lord. Let's worship Him. O, di ba? Ganon. O, tupo na. Masyado kayo sa tingnan nyo. Kayo na excited na agad, di ba? Nakapraso. Kwento lang nakapraso. Pero, it encourages you to worship the Lord. Bakit? Ano yung one big message? Even in the midst of dying, are you willing to worship the Lord? Willing ka ba ba nag-worship the Lord? Papatayin ka na. Amen. Bibigay pa nga sana ako ng example. Pedro Calungsod and San Lorenzo is the good example of that. Let's all stand, brothers and sisters. Di ba? Napakadali. No? Okay. Di-isip lang. Isip lang yan. No? Actually, yung mga binibigay ko sa'yo, naikwento ko na kay Nono ito. Kasi tinitingnan ko yung reaction niya kung okay sa kanya. Eh, minsan hindi niya nakukuha ka. Kasi nga, you know, para magkaroon kayo ng audience, sa bahay gawin niya. Gawin niya. Naniniwala kayo na dapat, especially pag kayo na assign ng worship leader. Amen? So ngayon, bibigyan ko naman kayo ng pagkakataon, yung mga pinili ng leader. Mga pinili ng leader. Dito muna tayo. Dito. O makinig ha, huwag kayo magsasalita ha. Kasi nag-exhort na sila. Mag-exhort yung taon na nandito sa harap. No? So, dapat makinig tayo dahil mag-worship na eh. No? Okay, sino sa inyo? Speak tonight for our worship is Brother Toto. Napakabata po niya. Kasi Toto pangalan. Good evening, my brothers and sisters. Let us all stand. Exhortation nga. Okay lang kayo worship. Relax. Be friend. Alam mo, Brad, kung bakit sa inyo nervous na kaharap na sa kanila. Kung kami sa ano, hindi ka muna titingin sa kanila. Di ba, sure, alam mo sila, tuwang ka. Ako, kunyari, kita ganito. Pag hawak mo ng mic, hindi ka muna kaharap sa kanila. Ano ka muna kaharap sa kanila. Pagtingin mo dapat hindi sa mga mukha nila, doon sa ulo. Okay? Kaya kami yung nervous. God is Bignan mo na God is the answer to our challenges. Every time we have trials, distractions, like na-experience ko sa leaders man na may kitang ko sa ICCRS yung meeting. May insugo sa akong nga ihatag ang money nga gikabuloy alin sa States. Ma-text lang siya kuno sa akon. Tulad kung kamot na sa Saturday. Tapos hindi tawag siya sa akong nga iudulong sa iya, personal. Hindi ko ka-attend sa secretariat. So, king ano ko na kay Lord, king trust ko na kay Lord.
yung balik ko siya, Lord, yung surrender ko yung distraction, gusto ko yung ma-serve, di tayo kami ang taga-transportation for Bosang SBT. So, dinadala ko na kasi sa practice at kami dili. Dinadala ko ang prayer, dinala din pa kay Lord, ko ng bala. Kabalo kita, ngatanan kita, kay Lord mo na natin ginabalik-anan kung ano mga challenges sa atong kabuhi. So, nasalig lagi ako nga siya lang hindi ako makasulbar sa atong tanan. Kabalo ka mga brothers and sisters in size, kahapon napabalo siya naguba ko ng cellphone niya, so wala din sa kapulkan sa ako. So, praise God kay nakaten ako sa ICCFS meeting at nakaserve sa music ministry. But every time na may mga challenges kaya sa kabuhay ko, si Lord na bigyan ang ginatawag ko. Sa atong sa inyong tanan, mga brothers and sisters, ko pangayo mo sa prayer, yung pagpapagatan ako, kapangayo dito po yung sumbulit. Kabula dito yung ni Lord, hindi niya ako iniwan. Lahat ng prayer na hinasa sa kanya, sinagot niya. Praise Him. Thanks the Lord. Salamat sa mga grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Big message. Big message. Pagka Sa isang kayo mo kasi, after naman big message sa tayo. My big message is God is really the answer to our prayer. Thank you. Let us also. So, patayin mo muna sila. Okay na, okay na. Medyo hindi pa masabi, di ba? Nakita niyo, di ba? Nag-thank you agad. Walang thank you doon eh. Dapat wala tayong thank you kasi ilibig pa natin yung grupo sa SPM. Okay? Very good, Brad. Alam pa natin si Bato. Kaya sa grupo na ito. Ayun. Sister, kung mga naman sa amin, ang nasa sa mga. Hindi doon, kaharap mo na. Tapos ako mukunin. Para hindi na makakita siya. Luke 12, 34. Very good treasure is sa po, pag-attend sa prayer meeting, at sa pag-attend sa meeting, nakita ko ang treasure ng joy and happiness. Kaya kahapon, at ang prayer meeting, na nag-answer ng Brad. Kaya kumaten pala. So kay natako pa kung kira nag-alay, hindi siya yung tigil. Kumaten. Pero may ara ang nagtulog, isa ako na continue. Wala na word continue, hindi na makakasa-isip ko. Nakaganda lang po pero amo na tayo isang pray o ano po sila pray over ang healing. Ang word ka, Sister Claricel, heal, ang healing. Tapos kawalan ko lang sakit ko lang alay sa heal. Tapos, kay isa pa kang God is a way giver, a great provider, unexpected, iba lang God is surprise, kaya nga. Kaya ang isa pa ko, kung yan ang mas na nagkabato, kaya tungkol na pinagsusok yung lang. Tingwa nga ako nga antibiotics, minatri. Kamay na lang, kasi kung hindi na makala ko, wala na, para makakamang ko eh. Pero God is a great provider. Kaya nga, ako sa balay, surprise ko siya. At ang una po, pero wala kami nag-apply. May hindi siya mag-bulong antibiotics para sa tigil. Tapos may dala sa food. So, wala ko sa survivor. So, God, I praise you. I worship you and I adore you for your great provider. Okay? And
word is God is the way to serve. Okay, observation. Meron kayong dagdag o ibawas. Ano nakalimutan ni sister? Bigness. Hindi yung greetings. Evening, brothers, sisters. No? Relax yun para. Kasi pag hindi ka nagsabi ng something una bago mo gawin yung exhortation mo, maninervyusin ka na. And we call it stage fright. Kaya dapat, kumari ka, nakangiti ka kagad eh. Ding-ding! Na para sila ulo ba? Para hindi talaga, totoo yun. Para mawala yung stage fright mo. Oh, tapos ang isa sa mga sa dalawa pa lang dapat ang tayo nyo hindi straight. Dapat medyo nakaganyan. Or one step up or one step up. Para hindi kayo di ba? Hindi naman po ito. Nangyayari po ito. Dapat hindi diretso. No, hindi diretso. Dapat kasi steep eh. Especially pag hawak ng impact, di ba? Nalalaman niyo pag hawak mo, yan. Sige, di ba? Sige, susunod. Tingnan natin yung observation. So, na-observe natin kay sister, hindi na good evening. Tapos, muntik na makalimutan yung one big message. At tinapos kagad yung worship. Dahil nag-thank you mga agad. Sister, baka magalit ka. Anyway, dito tayo sa kabila. Okay, so you have a kids already. Tignan na kayo ha, kung anong gagawin ninyo. Sino na? Pakilala na muna natin. Sino yung worship? To lead us into worship is Sister Dingbig. Palakpakan naman natin. Good evening, brothers and sisters in Christ. Good evening. Are you happy? Yes. Yes, you're happy because God is with you. That's why you are here. But before we start our worship, I would like to share with you something. Familiar ka mo sa verse from the Bible, Luke chapter 6 verses 38? Familiar ka mo? Yes. Okay, so familiar diri. Ang Luke 6, chapter 6 verses 38 nagasiling, give to the Lord and He will give back to you, pressed down, shaken, and overflowing. Do you believe in that, brothers and sisters in Christ? Yes. So may istorya ako sa inyo kami sinatira sang natabo sa akon. Isang kabes nag-attend ako sa misa. Kag sa pag-attend ko sa misa, inside my wallet is 1,000 pesos, kag 100. Duhalang yun na kabilo. Nagka-problema ako before ko naglakat sa misa. Na-pray ako kay Lord, Lord, I need 14,000 pesos sa bulong sa akong mga magulang. Kahit anong tapos na ang iyang bulong, so hindi pwede na magpunta. Sa ngalan ako sa misa, nag-humili ang pari, and then he told us na manakat siya for scholarship schooling. Pero kulang ang iyang balon, doon man ang iyang nahambal. So, after yung nahambal, there is a voice that is telling me, give you 1,000. Tingka at galing ako, Lord, 1,000, 14,000 akong ginagalan. Then, I will give you my 1,000, Lord. Paano na give the 1,000? I can hear it in my heart, His voice. So sabi ko, okay Lord, your will be done. Bahala ka na. So after sa misa, I gave the priest the 1,000 pesos nga ginatago-tago ko tani para sa ulong sa akong magulang. Then after that, nagpulit ko, nalipatan ko na ang amuto na natabo. Pagkahapon, somebody called me, my sister called me. I'm sending you $500 para sa inyong kinahanglan sa bulong sa akong magulang. Praise and thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Glory to the mighty name. So, brothers and sisters, ano na ang mensahe ni Lord? Give first, and the Lord will give it back to you.
pressed down, shaken, and overflowing. Thank you, Lord, for the grace. And now, let us all stand and let us worship the Lord for His goodness and generosity to us. Observation? Ha? Walang observation? Negative? Wala? Wala negative. Okay. Kung lang pa natin si Victor. Ito ng konti. Kasa pa. Okay. Sino naman susunod sa inyo? Ikaw na. Ikaw. Good evening, brothers and sisters. Good evening. Are you ready now to praise the Lord? Yes. So before that, I just want to share with you my personal story. Do you believe that the name of Jesus is a powerful name? Yes. Amen. Amen. You know, brothers and sisters, before I got hospitalized, di ba nag-collapse ako? But when vision known was praying over me, ang nakapabugtaw sa akin is in the powerful name of Jesus. So, pagdaw ko. So, ang mabal nga, God is so good that He saved me. Truly, Jesus is our Savior and our Redeemer. Amen to that? Amen. Amen. And I could say nga, hindi po ako mapapagod na sabihin na Jesus is a powerful name. And with that, brothers and sisters, let us always remember that in the time that we are in, hindi magandang sitwasyon, di ba? Because, you know, God saved me, Jesus saved me on the brink of death. Di ba? So, let us put our trust in Him. That tonight, ang masasabi ko sa inyo, when we say the powerful name of Jesus, we could say that, sabi nga nila, di ba? Siya yung powerful name. Lahat ibibigay ni Lord sa akin. So, ito po yung masasabi ko sa inyo. As we praise and worship the Lord, let us remember the name of Jesus. He will make a way. He's our waymaker. He's the powerful name of Jesus that can lead us into something that tonight, ibibigay sa atin, something good will happen to us tonight. Amen? Amen. Amen. And brothers and sisters, yun nga sinabi ko kanina. Let us put our trust in Him. Believe in Jesus. Believe in Him. And now, let us all rise and let us worship the Lord in spirit and truth. Wala pa pagod ko dito. Wala natin kanina yan. Sa grupo na. Tama na yung sinabi lang niya. Okay? So, sa susunod, kila Noy. Ano sino naman sa inyo? Si Victoria. Okay. Kunyari, wala na pakilala. Basta ikaw ang anything. So, good evening, brothers and sisters in Christ. Good evening. Kamusta ka mo? I hope everyone is happy nga rin di subong para mag-praise and worship kay Lord. Kaya ako, happy dito nga rin ko di subong. Kay, kailangan mo sa blessing ni Lord sa akon. So, before ko mag-share sina, gusto ko i-remind na mo sa parable, bala sa lost sheep. So, gamay lang ang recap. So, di ba, ang natabo dira is, mayroon 100 ka sheep, tapos ang isa, nag-missing siya. And then, ang shepherd, pangitay din niya ang lost sheep nga ni. Kag after sina, nakita niya ang lost sheep and he rejoiced. So, I had this experience before because I have a friend at school na she's having depression and share sa sapon sa niya experiences, may mga times na binabidyo niya pala self niya nga panic attack siya na kurong kaliya kamot. So, kami na natuwa, we always remind each other to pray. So, ako nahambal ko sa iya na pray lang yun permi and malantara si Lord for us. So, hambal niya sa ako sa iya nga tani ano kung makatime ka, masimba ka, and most importantly, ma-confess ka. So, hambal niya sa akin nga, ay, hindi na ako mag-confess. Ako rin nahuya ako, lugay na ako, wala kabalik sa church.
Dason, hindi ko kayo nakuya ko sa mga sala. Kung dason ano na mag-confess sa pare. Face to face, gidya. Kaputi ako na natitindi na kung diin ka na church. But regardless, kung face to face ako hindi. Tinaklan, ma-confess ka gidya sa sala ko. Kaya it's been a while since you have confessed. Amalya sa akong di panahon ko lang ang kay doon na huya ko. Kung hindi ka mahuya, kaya nga ang si Lord, palangga niya ta, gakaon siya gani upod sa mga sinners. Kada most importantly, the Lord will rejoice kung mabalik ang mga sinners sa iya. Amen? Amen. So, ang mga panahon tala. So, naglipas ang isa ka week, nagambal sa nakitanay kami sa school, habang niya sa kun, week kung pala nag-confess ko, dito sa St. Clements, check ko schedule nila. Kung ba grabe, bakit pamatian, kung gali ang inspiration na ginambal ko sa imo. So, yung paghambal ko, kung manambal ko sa kun, nga pa-confess, gin-check ko tayo ng schedule sa St. Clements. Praise the Lord! Kaya muna iya nga sabat. So, ang message na rin ni Lord nga, ang message ni Lord is, kita panan, sinners, kita, wala sa perfect na tao, di bala. But we always have to come back to the Lord. Kaya patulong tayo ni Lord with open hands, rejoice. So, brothers and sisters, if we feel like we are the lost sheep, we always have to remember that we have our shepherd. The Lord is our shepherd. And we should always come back to the Lord. So now, brothers and sisters, ari kita diri sa prayer meeting, kaya we are like lost sheep. Pero ari kita diri, gabalik kita kay Lord to worship Him, to honor Him, to glorify and evangelize. Brothers and sisters, let us now worship the Lord and sing for Him. Amen. Amen. Observation! Thumbs up. Sino sa sunod? Si Brad na lang. Si Victoria, mga special worship leader na. Music ministry, mira. Composure. Nagkabis na lang. Praise the Lord. Praise the Lord. Brothers and sisters, ang isa kakulangan ko sa akong kabuhin is, fearful person. Madamo ako sa ginakadukan. Fearful. Kag isa sila, natabo recently, kamo naka-witness niya ang akong back injury nagbalik. Sa ito mga panahon, ginatagan kita sa Transfiguration Community sa trabaho. Takong kita akong kardo kay pagdado ako hanggang I-serve the Lord. And sa mga panahon silang akong kasakit, ang ginabal ni Lord, fear not. Fear not. Hindi na kapagpabayaan. Sa Saturday, pagkatapos ang atong hosting, nga nagpa-chiropractor kami, pagkabot ko sa balay, may tama kasakit ang akong likod. Sili ko, Lord, mapamuhay ko anay. Because I believe Monday, mabot na si Paul, may mga trabaho naman kita na dapat ibukon sa Lord. Sa tumagabi, itistingan din ni Lord ang aking pagtulog. Kaya paghiga ko, hindi na magkaraan mo ang akong pamatyag. Kanina ko lang tinatawag ang excruciating pain. Tama kasakit na tinatawag ko si Liga. Hapusalan ko kayo din ang mga sa aking pamatyag. And sa grasya sa Ginoo, ang iya paghigugma sa akon, padayon kit kagulan na Lord kita. Kay the Lord inspired me to text
Tita Ninya, help me. What could you recommend an anti-inflammatory na magka-relieve lang sa akong pain? And lo and behold, ipadala niya iya bata. Kaginatagan ako sa sample medicine. And malang ko ang ako din back injury, 1 month, bibilisan college at 1 month, bibilitaan para may makakatakutuwa. So, grabe ang challenge ng Lord. Siguro kalakatayan ko sa Monday. Fear not, silong Lord. Siguro tanan kita may tagsa-tagsa naghandog sa kabuti. Kung nagtipon kita diri, tungkol na nagpati kita na may Diyos sa ating kabuti. Nagpati ako nga si Lord magkapatuma sa kung mga sitwasyon. Bisan paano kabutlan, bisan paano kakasakit, si Lord sarang magtandog sa atong kabuhi para ayuhon kita tungod hindi lang mapalanggan niya kita, tungod gitawag niya kita na mamiliya sumulunod kita. Brothers and sisters, ang Transfiguration Community gitawag ni Lord. Gani, kung hadlo ka mo, naghambal si Lord, fear na. Sa siningang gabi sa atong pag-prayer meeting, magpalapit kita sa may pagtuo because the Lord will help us and He will answer our prayers and He will even heal all our wounds and sicknesses. Let us stand up and ask the Lord for healing, empowerment of the Holy Spirit because He is here right now. He will heal us because He is our God. Amen! Last but not the least. Sa last group. Brothers and sisters in Christ, good evening. Okay, so praise the Lord. Hallelujah. Open to the Lord. Brothers and sisters, this is our divine appointment with the Lord. Because we have said yes to His invitation. Palakpakan lahat sa Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Brothers and sisters, my scripture na gusto ko i-share sa inyo today is from Matthew 11 verse 28 to 30. My yoke is easy. Recently, brothers and sisters, share ko kagapon lang. So, for the whole day, very exhausted, very tired, sa tungkol sa work, sa activities, but ang desire sa akong heart to attend our second day of our seminar. So, sa nagpakadto na ako diri from sa mga office, anak ko sa Manila, doon ka nag-block out. Kung hindi ko maluman, di na nga ako napasigas ang suga. So, hindi ko maintindihan ako ng matiyag, hindi ko kabalo. So, close ko akong eyes, then nag-pray ko, cast out ko ang evil spirit. In the name of Jesus, depart from me. Ang tanan ng mga exhaustion, tanan ng ang forgetfulness, tanan ng mga evil plans of hell na suprer sa akong subong nga tiyon. In the name of Jesus, get out! I am healed by the precious blood of Jesus. Then nag-pray ko and nag-pray in tongue. Shalalayakiya, salayaki, in the name of Jesus. I will be restored by the precious blood of Jesus. Then, brothers and sisters, for a few minutes, nakita ko na dumduman ko kaari mo lang tinggalin maswes kaya actually ay may kasalakyan. Bayluan na ito ni sa akong nga bata. Si Paolo. At sa ulo ko naman kuliin, ko at that time, siguro physical and mental naman, nakakapoy. So, may time din niya amon siya. Pero with the grace of God na restore, ang nakaabot ako kapon na ko sa likod. So, nabala ni Lord ang desire sa akong heart na ma-attend din ako. So, with God, brothers and sisters,
impossible. Palakpakan natin. Jesus said, "Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest." Amen, brothers and sisters. Let us all stand and give our worship to the Lord. Very good. Okay. Sa'yo lang pa yung meeting mo pagka gano'n, no? Lumata ni Sir, pati kay Nonod, pati kay Victoria. Saya. Tapos sasamahan pa ng magandang music. Ako yung Ayan, no? leader. Ako mapili. Good evening, brothers and sisters. Good evening. Are you blessed? Amen. Yes, all of us are blessed na blessed. No? Okay, this is Okay. my question, ma'am. Sorry. So, as you have said, you are all blessed, di ba na? Yes. Amen. You know, brothers and sisters, I would like to share to you the word from Matthew 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. You know, the other day, nagka-July kami sa hapon na doon tayo disagreement. So, with that, daw mga kidnap ko, but then God is so good that He reminded me that, reminded me that always remember that your helper is really helping you. Do not think of the mga do not think sa mga small things na iya nga mahimo nga hindi maayo. But always remember the good things na nahimo niya sa inyo for how many years na nag-serve siya sa inyo. And so with that, I was struck and being convicted that truly I have not seen Jesus in him, or I have not seen God in him, na sa tanan niya galing ara siya. So, ako yung naging blind. I was blind to see her goodness, na ang nakita ko lang ang iyang sala. And so with that, I was so happy that God has reminded me that God is always with her also. Not that kada isa sa aton, God is with us. And hindi ba that God is with you and God is in me, so that if we have a pure heart, we can see the things, maski tuod nga there are times na bad ang isa ka tao, but then God is still with him. And last night, ganito yung ibalagin ng Brad Lani, that even the evil ones, Jesus is healing, he is receiving healing from him. So, we so na realize that truly, that God is with us, if only we also we put ourselves in a situation that we always have a contrite heart, na kabalo kita magpangayo sa katawad sa mahal na Diyos every time, so that we will be able to see that God is also with others. So I praise and I thank God for the goodness of the Lord. And so as we start our prayer meeting, let us all stand and let us first